Okay. Bakit ako nagtatanong? Kasi yung talk ko medyo PG. Medyo PG. Ang pag-uusapan kasi natin is repentance and faith. It's good that we arrived a bit early kasi nga, narinig ko agad na walang foreigner. So, pwede akong magtagalog, di ba? Okay? Sa mga singles, kasi may maraming nag-attend ng mga singles dito na dito lumaki. Baka mag-nosebleed ako, okay lang? Tagalog, okay? Okay. So, our ating talk is repentance and faith. And this talk is anchored on this verse. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Kung natatandaan nyo, pag tayo'y minamarkahan dito, pag Ash Wednesday, ano yung sinasabi ng pare? Ano sinasabi ng pare? Yan, ang pinakadulo, repent and believe in the gospel. Okay? Nung ako'y sinabihan or in-invite na magbigay ng talk dito, this is my third time here giving the same talk. Giving the same talk. Tanungin niyo ako, bakit? Wala na silang makitang mas matigas pa yung ulo. Wala na silang nakita mas malasubas. Kaya siguro ako palagi, ito yung pinagbibigay sa aking talk. Bakit? I'll tell you why. Previous talk may sharer. Itong talk na to, ako yung sharer. Okay lang? Okay lang? Okay. Sige. Hindi tumatakbo. Magic. Sige nga. Ayaw. Ito yung bro, di ba? Patak. Okay. Sige. Sinabi kanina ni Sis, ang storya niya, 1997, 1990s din ako. Yan ang picture namin mga barkada. Ako yung pinaka-payatot, itim, may buhok pa ako nun. Okay? As most of us in the Philippines growing, mabarkada ako. At a very, very young age, 12, 13 years old, I was already exposed to so many vices. Marami kaming barkada sa aming lugar. Inom, halos araw-araw. No? Nakakabenta po kami ng mga bote ng tanduay, bawat linggo isang sako. No? Tapos, lahat ng kalokohan. It reached to a point, muntikan kami, 21 sa isang FX, nag-turn turtle sa sobra naming kalasingan. No? Palabas ng subdivision, lugar namin kasi I'm from Bacolod City, Negros. Tubuhan, di ba? Daming tubuhan. May truck. Tapos may sirang truck sa gilid. Sigaw pa naman ng isang barkada, kung pa-impero tayo! Hirit! Maglapit. Sabay swerve. Gumanon yung sasakyan. Yung huling narinig ko is, wala na. Kasi nag-turn turtle yung sasakyan. Sabi ng tatay ko, the following day, sabi niya, kasi nagtatrabaho siya during the week sa ibang lugar, umuwi siya ng Sabado. Sabi niya sa nanay ko, pagdating, Ma, may na-aksidente doon, warak yung sasakyan. Sigurado may patay. Sabi ng nanay ko, tanungin mo yung anak mo. Kasama siya doon. Ganun kami, no? Ganun kami. At a very young age as well, alam ko na binigyan ako ng Panginoon ng leadership. Leader po ako sa lahat ng bagay.
Leader ako sa school. Student leader ako. Leader din ako sa parokya, sa youth. Leader din ako sa lahat ng kalokohan. Ako yung ano ng programa, in between ng programa, ako din yung pumupunta dun sa likod, tapos tatawagin ko yung iba, magyoyosi kami o mag-iinom. The picture here at the bottom, actually, ginawa pa akong youth leader sa parokya. Ako yung ginawang leader na nagdala ng youth na parokya namin sa World Youth Day sa Manila. No? Pagdating ng Manila, eto ngayon, yung aking ex-girlfriend. Nandyan siya, ex-girlfriend, kasama ko. Nandyan ako, ex-girlfriend. Ngayon po, asawa ko na. Si Twinkie. No? Pagdating ni Pope, dumaan, alis agad kami. Punta kami Laguna. Dalawa lang kami. No? Ganun ako kaloko. Ganun ako kaloko. We married November 11, 1995 sa simbahan sa school namin. I graduated from University of St. Lasal. Pansinin niyo mabuti yung picture namin sa kasal. Pansinin niyo, may makikita ba kayong kaiba? Ha? Ha? Medyo malaki na yung tiyan ng aking asawa. Okay? Nabuntis ko po ang aking ex-girlfriend, kaya ako siya naging asawa. Diba? No? Ang aming anak, yung kanyang birth certificate, 5 days ahead sa aming diploma. Nabuntis ko po siya, graduating kami. Graduating kami. And pag-graduate, I only worked in the Philippines for 3 months. 3 buwan lang. Dahil yung isang kabarkada ko, napunta una sa Saudi, naging manager siya doon, kinuha ko. So without even experience, I went to Saudi and I was earning big bucks. Okay? Sino dito ang nakapagtrabaho ng Saudi? Oh, mashallah. Kif al-hal, habibi? Guys? Guys. So, Saudi kami. First year, ang binigay sa aking visa is only bachelor's visa. When we say bachelor's visa, hindi mo pwedeng dalhin yung pamilya mo. So, ako lang. So, pagdating ko doon, rehab. Rehab. Walang bisyo, walang inom, walang party. So, rehab. Di ba? So, sabi ko, Lord, maganda to. Okay to. Okay. Okay. Ito na naman ngayon si Tanas. Nandito naman si Taning. Now, I work as a telecom engineer. CEO ako. We work sa kumpanya na provides telecommunications. Ito yung isang engineer na Pilipino, sabi niya, Ray, pag ito yung ginawa mo, hindi ka mabibil. Kasi we were using the company phone. Hindi pa ganong uso yung cellphone nun eh. So, we were using the company phone, sabi niya, itong gawin natin. Kasi kinakaltas yung sahod namin eh. Kung ano yung gamit mo sa telepono, kinakaltas. So sabi niya, itong gawin natin, hindi ka mabibil. Ito na naman. Ginawa namin, ang dami namin gumawa. Never did we know at the end of the year, kinukuha pala yung record ng Switch. Tapos tiningnan, huli, number 1. Sino? Ako. Tinalsik ako sa trabaho,
pinauwi ng Pilipinas, I got depressed. I said, I was earning big bucks and suddenly from up here to down here. And I said, my career is over. My career is over. Pagdating ng Pilipinas, balik ako sa mga barkada ko. Gawa kami ng negosyo. Yung negosyo kami, parang maliit na karinderya, tapos merong inuman, merong konting catering, lahat ng kita, saan napupunta? Sa inom. Sa inom. Iniinom. Inom. And at that time, we already had one daughter. Away kami ng away ng aking asawa. Saan yung panggatas? Walang diaper yung anak mo. No? AK-47 yung bunganga. No? Ako, depressed, inom, lagi, almost every night. And at that time, what was worse was yung mga barkada ko nag-upgrade. Nag-upgrade sila. Upgrade to what? Yes. Shabu. Shabu. Kasi, di ba, pag nakabatak ka, kahit anong inom mo, hindi ka malalasing. Kasi pag nalasing ka, lalo sa mga lalaki, pag nalasing ka, pagtawanan ka, suka ng suka, tuwad. Yeah? Shabu. So away kami ng away ng mag-asawa.